Hey guys, kakatapos lang ng work. So for today, I am going to repot my very huge rubber plant tree over there. Ang laki na rin niya eh, actually. Teka. There. Talagang napalaki ko na siya. And nagulat ako sa laki. And ito na yung inabot niya. Actually, hindi ako marunong mag-propagate nito. But, ayan na, nakausli na yung mga roots niya. So, ito yung project ko for this afternoon. I-replant natin. Hindi ko lang alam kung paano mangyayari dito. But anyway. Yun. Yan o. Grabe no. I'm just a plantita by accident, by the way. O kasi sa Pilipinas, di naman ako naggaganito. Kaya lang, for some strange reason, nakakapagpalaki ako ng halaman dito. Well, hindi naman kasi din high maintenance tong mga ganitong halaman. What's that? Ano ba to? Alocasia to eh, ang alam ko. They're in the family of rubber plant. Or rubber tree. Tapos ito naman yung mga tanim ng asawa ko. Meron siyang vegetable garden. Just wanna show you guys what we have here. So we have, I think, this is not siling labuyo, but it's close to it. Diba? Yan. Tapos, dahil magaling yung asawa ko, nagtanim din kami ng, or siya, more of siya, nagtanim siya ng sitaw. Actually, ang dami na ko nang nakaing sitaw. And I feel like I've already sitawed out myself. And then we also have some peas here. Ang ganda, no? Chicharo in Tagalog. Sweet pea. Ay ba sweet pea yan. Ayan, grabe ang haba na. Pitasin na nga natin to. Ano ba yan? Ang daming langgam. Shit. Meron din kaming basil leaves, pero parang nasunog na siya. Of course, we also have our cilantro. Ewan ko ba, lately parang hindi kami masyadong kumakain na niya. Tapos ito din. Ay, grabe. Ang dami naming kamatis. Ayan. Life in the suburbs, you can actually grow a vegetable garden. Ay, yan, grabe. Ang ganda, guys. And then, ito pa. We have, oh, by the way, meron pa pala kami dito. So, this is what we call serrano chilies. Para siyang siling haba sa Pilipinas. Pwede rin tong panigang, pero maanghang. So, serrano chili is actually a Mexican pepper. There you go. Ayan, meron din kaming bell pepper. O, diba? Life in the suburbs yan. Pero grabe yung mint, diba?
Actually, ang mahirap daw sa mint is that it's very bushy. So, talagang they go crazy. Pag tinanim mo yan, they go crazy. Iba yung plants daw. Kailangan siyang iniikot para yung isang part nung halaman naman yung naaarawan. Tapos dito ko ilalagay yung isa. Dito sa gitna. Ito na yung higante. Ayan. So dahil nga marami kaming mga sili, we have a lot of peppers, siling labuyo in the garden. And I really enjoy making spiced vinegar dipping sauce for my Filipino friends here. I don't know, I'll try to sell them. So tignan natin kung bebenta. But basically that's what I'm gonna do here. I have bottles. I actually bought a case of bottles or jars, I guess is what you call it. And gagawa tayo ng, yun na, spiced vinegar. There's something I did for personal consumption. O, diba? Meron pang label. Pero ito, for personal consumption, tas ang ginamit ko dito is sukang Ilocos. Yun. Sige, hugasan muna natin to. And then, yung mga na-harvest. Sobrang dami, di ba? Oo, dami talaga. Ito na yun. Yan. Dami. Since, di ba originally sa ano natin, sa Philippines, either we use cane vinegar or sukang Ilocos, di ba? Pero dito kasi sa Amerika, mas mura yung apple cider vinegar. So, ang binili ko lang is yung sa Walmart. I don't know if I should be sharing this, but ito lang kasi yung binili ko. So, ito yung medyo mura. But nonetheless, it's apple cider vinegar. Kasi yun yung mas economical dito or mas affordable din pati compared sa cane vinegar. Medyo yung cane vinegar kasi tsaka 'di ba yung sukang Ilocos artisanal ingredients yun. So, dun tayo sa medyo mapapamura tayo para mababa lang yung yung ano natin, yung anong tawag mo doon, yung gastos mo doon sa negosyo. And then of course, kapag gumagawa ka ng mga ganito, mga pickled stuff, nahaluan mo yan ng distilled water. Otherwise, masyadong concentrated yung lasa. Pwede na yan. Ayan. And then, siguro just half of this. Gamitan mo ng salt and pepper, 'di ba? Actually, hindi itong pepper na to. Gamit tayo ng pepper flakes. Again, tansya-tansya lang tayo. Ayan. And then, what is suka without sugar, right? So, we'll definitely put sugar, brown sugar. It's okay. You can start with your... Well, we need to figure out what else we're doing. Are we doing fries? Yeah, I'll take the fries. Now, I'll take care of it. What
corn. So here, we've printed out labels. Put it here. Para F na F talaga natin yung pagka, ano. And then this one for the other one. Oh, diba? I mean, not bad. Asim? What's asim? Say that again. Asim? It's Asim. 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 There. What does that mean? It means sour. Like a vinegar. So, ito na yun. Natapos na yung sukang ipamimigay natin. Pero ipopost ko rin to sa, dun sa Chicago Land Group na puro Pinoy. But anyway, so that's it for today, folks. See you on the next vlog. Bye.